Okay mga lods, so meron lang katanungan yung follower natin na isa dito. Bakit daw ang sahod sa NCR ay 610 pesos, samantalang sa Caraga region ay 385 pesos? So bakit nga ba meron itong provincial rate? So pag-usapan natin ito mga idol. So pansin nyo din ba na hindi pantay-pantay ang sahod dyan sa Pilipinas? Kapag ka sa NCR ka or nasa Caraga ka or nasa Cagayan ka, magkakaiba po ang sahod, no? Ang mga rate dito. Meron tayong tinatawag na provincial rate. Bakit nga ba may ganyan? So a little bit of history natin. Saan ba nanggaling yung provincial rate na yan? Noong 1989 kasi, meron yung tinatawag natin na Republic Act 6727 or yung Wage Rationalization Act of 1989 or yung tinatawag na provincial rate. Ang pinaka-objective or layunin ng batas na ito mga idol ay para mapaunlad yung mga probinsya, para mahikayat yung mga investor na mag-invest sa mga probinsya. Siyempre nga naman kung mas maraming mga negosyante or mga businesses ang mag-invest sa mga probinsya ay dadami ang mga trabaho, siyempre. At dahil sa batas na ito, ang pagtatakda ng sahod na ay naging regional na, no? So tinatakda ito ng tinatawag na Regional Wage Board. Sila na yung nagtatakda ng sahod kada region or kada probinsya. So ngayon, after 35 years, after 1989 na ginawa itong batas na ito, ang tanong ay umasenso ba yung mga probinsya na yun, yung mga mahirap? Or same pa rin na mahirap yung mga probinsya, no? Actually, ang nangyari po ay kabaliktaran, no? Yung Metro Manila, nagsiksikan po yung mga empleyado sa Metro Manila at saka yung mga malalaking kumpanya nandyan po sa Manila. Hindi naman kumalat, no? May mga mangilan-ilan lang talaga sa mga mayayaman na mga cities at na provinces outside Manila. Meron naman talagang mga malalaking kumpanya din dyan or mga like BPO companies. Pero malaking porsyento pa rin ng mga probinsya ay hindi naman yumaman o umasenso na kagaya ng sa Central Manila. Tignan nyo na lamang itong graph na ito, itong datos ng as of May 2024 yan mga idol. Yan yung mga provincial rate. Tignan nyo naman, nakakonsentrate po ang mga karamihan ng mga empleyado at mga negosyo dyan sa Manila talaga, grabe. Tignan nyo, ang bababa pa nga ng sahod sa mga ibang probinsya. In reality mga idol, ito ang isipin ninyo. Yung trabahador or yung crew dyan sa Jollibee, pareho lang naman ang ginagawa niyan sa may empleyado ng Jollibee sa probinsya. Pero magkaiba sila ng sahod. Bakit ganon? Yung security guard dyan sa Manila, pareho lang naman na nagsisecurity guard dyan sa probinsya. Pero magkaiba sila ng sahod. Pareho lang naman sila ng pangangailangan sa pang-araw-araw. Kailangan na rin magbayad ng kuryente. Yung janitor dyan sa Manila, pareho lang ang ginagawa niyan, ang trabaho niyan sa janitor dyan sa probinsya, sa Visayas at Mindanao. Pero bakit magkaibang sahod nila? Yung call center dyan sa Manila, for example yung teleperformance, pareho lang naman ang trabaho nila dyan sa may call center na nasa Cebu, pero magkaiba po sila ng rate. Pero bakit ganun? Pareho lang naman ang pangangailangan ng mga empleyado. Yung mga empleyado, yung mga nandyan sa NCR, pareho lang naman ang mga pangangailangan ng mga taong nasa probinsya. Pareho silang kailangan magbayad ng mga bills, mga kuryente, internet, ng mga tuition fee ng mga anak nila sa pagpapaaral. Pare-pareho po ang gastos nila. Kung yung estudyante sa Manila mag-commute, ganun din yung mga estudyante sa Manila, kailangan din mag-commute. Ang rason din ng wage board ay dahil mas mataas daw ang cost of living sa Manila. Pero talaga bang inaral nila yung mga cost of living na yan? Isipin ninyo, madalas mas mahal pa talaga yung mga bilihin sa probinsya. Alam mo yung sardinas sa probinsya? Yung sardinas sa Manila kapag dumating ng probinsya, may patong na yan, mas mahal na yan. Yung mga bilihin, mas mahal na po sa probinsya. Yung gasolina dyan sa probinsya, mas mahal kumpara naman sa Manila. Sabihin na lang natin, okay, mas mahal dyan sa Manila yung mga renta ng mga tahanan, mga bahay. Pero dapat sana ibinabalance nila dahil mas mahal din naman yung ibang bilihin sa probinsya. So, agree ba kayo or hindi? So, ang malaking tanong ngayon mga idol ay kung yung batas na yan na nagtatakda ng provincial rate ay hindi na ginagampanan yung objective niya, no? So bakit pa nandyan yung batas na yan? Hindi ba napapanahon na para matanggal na yung batas na yan mga idol? So ito ay opinion lang natin, no? So sa mga dapat nga maraming makapanood nito, share ninyo mga lods.
So sana may magkaroon na ng pagbabago naman yung sa atin. Matanggal na yan, para sa akin lang matanggal na yung provincial rate na yan, no? Sana may mga ano din, may mga lawmakers na makanood ng video natin at mapakinggan din. It's about time na i-adjust na talaga yan yung provincial rate na yan, mga lods. So anong opinion mo sa bagay na ito? Paki-comment naman, mga idol.